Ayun, magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi sa buong mundo. Yan po, pangatlo ko na po itong vlog. Ang topic po natin ngayon ay itong si Senator Marcolita sa yung Blue Ribbon Committee. Kasi napanood ko siya kahapon. Napakapanood ko yung committee ni Marcolita. Sobrang bias po, grabe. Nakita ko na nabanggit lang yung pangalan ni Duterte. Tinatanong ni Soto, pinatigil ni kaagad ni Marcolita. Ayaw nang ituloy na mabutingting yung sinabi ni Senator Soto na rekomenda ni Duterte yung isang kontraktor. Ayun. At dito naman kay Chis Escudero, nagulat ako, 30 million ang binigay sa kanya donation ni kababayan niya sa Sorsogon. Tapos sa Baaw, may nakita ako roon na sinimulan ng food control, hindi tinakasan. Isa po akong Bicolano kaya alam ko, yan sa Naga, sa Baaw, sa Sorsogon. So wala pong tinapos iniwanan ng mga kontraktor. Kailangan nang nakalagay doon nasa balita ngayon nakita ko. Grabe. Grabe mga kurakot nitong mga kontraktor na ito. Biruin mo si Chis Escudero, 30 million ang pig-donate ng kontraktor. Kababayan niya pa. Magkasama sila sa Sorsogon. Imposible naman na walang walang hokus-pokus na nangyayari doon. Biruin mo, kung ang kontrata nila malaki billion, so mga 10% or 20% ang sa kanila doon. Biro mo magkano 'yon. Ito naman si Villanueva, ganoon din. Ang maangang pa, isa pa rin 'to. Saka ang problema dito kay Marcolita sa mga senador, yung mga nagtanggap ng pera galing sa donation galing sa flood control, mga senador, paano niya mauusisa yung mga hindi niya nga pinapangalanan pagdating na lalabas na, tinatitigil ni Marcolita. Kaya inutil itong hearing ng Senado. Kaya tama lang po na nagbuo si Presidente Marcos ng third party na mag-iimbestiga sa flood control at mag lifestyle sa mga politika at sa mga kontraktor ng flood control. Dapat talaga maimbestigahan ito dahil grabing pera. Tapos ito pa po pala, isama ko na rin pala yung kay General Torre. Kaya po pala ang dahilan para natanggal siya, talagang pinag-initan si General. Dahil may 8 billion na project si John Vic Rimulya na bumili ng 80,000 na mga baril. Ngayon tinanggihan hindi pinirma ni General Torre dahil sabi niya, aanin naman natin ang baril ng mga pulis. Ang mga sundalo, ang militarya, kailangan nila ng baril. Biruin mo, kung 8 billion ang total ng project ni John Vic Rimulya, sabihin ko sa iyo, 10% or 20% ang komisyon niya doon. So, magkano yun? Hindi tinanggihan. Yung insertion ito, 8 billion insertion din na gagawin ni John Vic. Tingnan niyo naman, politikang politika, grabe.
Hindi ka lang, siguro kung pinirmahan ni Tory yun, sigurado hindi siya tanggal. Kaya, John Vic Remulla, dapat mag-resign ka na talaga dahil isa kang inutil. Walang silbing secretary ng DILG, secretary na chairman ng NAPOLCO. Ito pa, dito naman tayo kay Senador Soto. Nagpanukala siya na kailangan third party ang mag-imbestiga. Yun, inuyunan siya ni Pangilinan, nagalit na siya. Sabi sa kanya, iniinsulto raw siya. Inutil siya eh. Bakit? Sino ba siya? Hari ba siya? Kabago-bago niya lang dyan sa Senado. Akala niya siya na ang pinakamahusay na senador. Sa Kongreso nga eh. Anong nangyari sa Kongreso? Sinusuka siya eh. Di ba? Wala siyang tinaranggal siya sa committee niya dahil sila ula. Yung mga bulok pa ang alam niya. Ito talagang si West Philippine Sea na inutil, walang silbi. Dapat yung palitan na rin yan sa pagka Blue Ribbon dahil wala rin dignidad, walang yan. Pag naiipit na yung kampo ng mga Duterte, pinatitigil niya. Anong nangyari sa kanya ni Senator Senator Rapi Tulfo, nagalit sa kanya. Pag mga kasama niyang mga Duterte senador, continuous lang ang tanong. Samantalang nung si Rapi Tulfo, dalawa lang ang tanong ata o tatlo lang ang pinatanong sa kanya, pinatigil na siya. Kahit noon pa, pinagbabatikos niya ni Marcolita si Tulfo, ano sabi niya, papurma lang na, papurma. Noon pa, na congressman pa to. Kaya, walang silbi. Itong Marcolita, sobrang bias ang niya, ginagawa niya. Pagproteksyon sa mga DD sheet. Pag napangalan na ang Duterte, yun. Taranta na siya. Kaya pinatitigil niya na. Yun ba ang tamang parehas na mag-imbestiga? Pag nag-imbestiga, gagastusan ng pera ng bayan. Ngayon, anong resulta? Wala rin. Useless. Wala rin yung mapatutunguhan, imbestigayan ng Blue Ribbon. Kaya dapat tumigil na yan at wala rin silbi. Yan ang grabe ang ginagawa ni Marcolita. Sino? Katulad Kigo. Kasama niya, pamilya niya. Paano niya iimbestigahan yan? Kasama niya sa daily sheet. Kaya tama lang yun. Nang may private na mag-imbestiga sa kanya, pati lifestyle nila. Si Diskaya, biruin mo, nag-partner pala sila ng pamilya ni Go. Tapos ngayon, isa pa rin si Villanueva, mga inutil ng mga ito. Kaya kung pwede nga, isarado na yung Senado dahil wala naman silbi mga yan. Sayang lang ng pera ng bayan ginagasto sa kanila. Ang mga inutil naman mga senador na ito, walang silbi. Hindi dapat binoto sila, binibigyan sila ng posisyon ng taong bayan para paglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Hindi, ang pinaglilingkuran niya isang tao lang, mga Duterte. Dahil nagpe-prepare na sila ng posisyon nila pag nanalo si Sara Duterte, may magaganda mga pwesto nila. Mas lalo ito si Chesis Caldero. So, Bicolano to, kababayan ko. Inutil, mayong serbi. Ay, nako. Di na sana ako lalabas ngayon muna at medyo busy, malamig-lamig dito ng kaunti sa amin. Ito, at lumabas lang kahit ilang minuto lang. Masabi ko lang yung sama ng loob ko. Yun, sa mga nanonood, araw-araw, siguro naman, itong topic na sinabi ko, nakikita nyo, napapanood nito sa TV. Napapanood niyo to sa halos araw-araw na pangyari. Sana mamulat tayo sa katotohanan na yung dapat naipaglaban natin ang karapatan ng bilang mamamayan ng Pilipino. Protektahan tayo ng mga senador na ito, mga congressman na ito, hindi sila ang magnakaw sa kaban ng bayan, pahirapan tayo. Nung eleksyon, sumamo sila sa atin,
Anong mga pangako. Si Marcolita lang pangako niya sa kuryente, 'pag tumaas daw ng 2,000 wala na, libre na bayad na. Anong nangyari? Wala, mga inutil na mga kandidato ngayon diyan sa Pilipinas. Nakakalungkot at nakakahiya, pinag-uusapan sa buong mundo, pinag-uusapan dito sa amin, sa Amerika. Nakakahiya ang Pilipinas. Nakakahiya ang Pilipinas. Ako, Pilipino ako. Andito ako sa ibang bansa, nanonood lang ako sa TV. Pero nakikita ko ang sitwasyon na nangyayari diyan. Naawa ako at ako sa mga Pilipino naghihirap. Mga kababayan ko mga Pilipino, sana magkaisa po tayo. Labanan po natin itong mga koraptong ito, huwag tayong matakot. Ilabas po natin ang katotohanan kung anong alam natin. Diyan po si Presidente Marcos, sumbong niyo sa kanya. Marami pong susumbungan ngayon para lang sa ating kapakanan mga Pilipino. Sige po, at hanggang po sa muli, pag nagbalik ko na naman, kung ano naman pong topic. Sa ngayon, medyo bara-bara topic ko kasi bigla lang akong lumabas. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi dyan. At pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat po. Salamat.